Tinawagan kayo ni Senator Jinggoy. Oh, nilabas nyo pa rin. Meron ba? Hindi nyo nilabas? Walang release? Do na, I will ask that you be under oath if you will say na walang release. O kaya, babayaran nyo yung 98 million na kasi hahabulin ko sa COA yan. Na-release nyo. Nakita ko yung mga pila, nakita ko yung mga picture nung pinamigay yung pera O yan mga kababayan, dito sa video na to, nakita nyo, hindi makapiyok itong mga dole na kung saan yung pondo ng taong bayan ginamit ng politiko. Instead na pantulong dito sa mga gobyerno natin, ginamit lamang po ito sa pang-eleksyon. Dito po, hindi ko may paliwanag ng mga dole kung ano isasagot nila dito kay Senator Cayetano. Bago tayo tumulak sa video na yan, mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo lagi sa mga balita sa ating bansa. Eto na po mga kababayan, wag na natin patagalin. Sir Alan Cayetano is recognized Minority Leader. First and foremost, may I thank the Senate President. I know he's also very tired. Pinakamatagal dito session hall at sabi ko 2 questions lang. Pero sabi niya, si Joel 2 questions din lang. Kaya binago ko, sabi ko, sir, less than 10 minutes. So, Mr. Chairman, may I ask a few questions? Yes, it will be... Everyone, Dole family. Bilisan ko na lang, Chairman, tapos kung may mga kailangan isubmit na lang. So, let me start with the peso law. Minomonitor pa rin ng Dole ang peso? Diba? Meron. Yes, meron po. Important. Alam naman natin sa local government, napakahalaga yung peso. Yeah. So, minomonitor nila ho. Tsaka yan lang ang peso na lumalakas at hindi nade-devaluate. Totoo yan. In monitoring that, do they have like an annual report or something? Meron po. Yeah. And it's been some time, no, since the last amendment. Matagal na. What? So, ang question ko, baka naman may nakikita ang Dole na pwedeng improve. I forgot now, but I think one of my amendments noon is magsasubmit din yung mga employers sa city nila ng tingin nilang magiging trabaho the next 3 years. Para yung city, kung meron university like Valenzuela and like Taguig, ma-coordinate or kung ano man, TESDA, etc. Yun ang part na hindi ko alam kung natutupad. So, 2 questions lang. No? One, kung meron kayong naiisip na amendments, please send it to our chairman and we'll be more than happy to look at it. Number 2, pakitignan ulit yung law. Ano yung mga elements nun aside from... wala akong doubt. Ano ang elements aside from the main job of the peso? I don't doubt na all around the country, we really have outstanding people there. Yung kanilang job fairs, ang dami ko na napuntahan job fairs when I was younger. Umuwi ng luhaan yung marami. But ngayon, meron minsan half day, 1 day, bago pa pumunta doon. May trabaho na 'di ba? So it's quite effective no? So I just like to put that on record that it's a lesser known law, but just like sa DOH, prevention is better than cure. So I can talk about unemployment here, pero if we can strengthen the peso and really use it not only to help people get jobs, so like yung peso halimbawa sa amin, no? Even yung pinakasimple na magbihis naman kapag ka mag-apply ng trabaho, how to write the resume. It's changed naman totally, no? But for example, no, nung araw ang employers hindi tinitingnan yung FB page, di ba, yung social media. I think even the embassies nung araw hindi tinitingnan Pero ngayon, certain countries, pag tinignan, ang problema, nagsa-start ka ng Facebook mo ngayon, 15, 16, or 18 is still in senior high school. So, baka there's some changes even with DepEd na alam na ng mga estudyante na kahit 21 ka, 22, baka tignan yung 4 years mo, na may na-post ka doon na 18, 19 na katuwaan, pero hindi nakakatuwa sa employers. No? So, I'll leave that topic sa peso after the response of the good chairman. Meron po silang 5-point agenda to revitalize the peso.
Alam po ng Department ni Secretary na mahalaga po yung peso, especially for our constituents, and talagang attuned to the needs of our constituents. So meron ho silang nakalatag na 5-point agenda, and we can submit to His Honor itong kanilang revitalized program. Okay. No? Kung napakaganda niyan, submit mo na rin Central Bank para ma-revitalize na rin nila yung peso ngayon. Medyo mataas. At congratulations. Ang tagig peso ay nahirang as one of the best pesos in year 2023. I didn't even know that, but our head, 2023. Norman Mirabel, is quite good. Second topic, kasi nga I only have a few minutes, and I don't mind speaking to them later on about it. Si Secretary, sir, when did you start being a labor lawyer? I don't mean to reveal your age, pero more or less. Kasi di ba, when were you, when were you first labor secretary? 1998. That's why pag tinignan mo yung Supreme Court cases, may mga cases na versus Leguesma, etc. And some are landmark cases. Kaya lang sa labor, madaling magpalit di ba? So, ang point ko lang, because the secretary has been there, has been back, has practiced, I wonder kung may time and motion, whether it's the 80s, 90s o ngayon, yung bilis o bagal ng pagdesisyon ng kaso ng labor or na nag-complain. Kasi nga, we knew long time ago, wala pang social media, wala pang mga NGOs, ilan lang ang mga dyaryo, na luging-lugi kasi talaga yung yung laborer, di ba? Kasi yung mga kumpanya na malaki pera, they can really wait it out, they can last years, etc. Pero laborer, kung wala talang kitain, that's why nga, through many social legislation and through decisions of the Supreme Court, may mga give sila sa laborers, di ba? But I have a show with my sister and Kuya Boy Abunda. So, marami pa rin na parang i-dismiss, sasabihin lang, eto problema, tapos walang due process, etc. So I was wondering lang now, how fast or how slow, di ba, na from if they complain to DOLE or if they complain sa arbiter, tapos from arbiter to NLRC, and then di ba, before 1998 kasi from NLRC diretso sa Supreme Court But ngayon meron ng after that was it a law or interpretation of the law, Secretary, na CA na yung yung from NLRC sa CA muna bago Supreme Court? Yeah. It's a Supreme Court decision. So it's a Supreme Court decision interpreting the law, no? So I won't ask for it now, but can someone from the DOLE take a look at it lang at the average, di ba, na how long it takes, and then kung mabilis, then no problem. Kung medyo mabagal, baka you can advise us what can, I mean, kung meron LaborCom instead of EDCom, that will probably be one of our major topics, correct? Yes. Dito po sa NLRC, ang disposition rate nila is 9 months pag labor arbiters with 96 disposition rate. And then sa commission level, 6 months with 99% disposition rate. So not to but mabagal sa pag dumating na sa korte. No, I mean 6 months, 9 months is relatively nung araw, years yan nung siyempre may due process and everything, di ba? But pwede rin kasing kung hindi pa kaso, complaint lang, pwede mag-complain sa DOLE, di ba? Tapos yung inspection lang or Tama po. So anyway, I'd like to take a look at that and see what we can do. Yeah. Okay. Third topic, 2022, hindi ko makalimutan kasi naawa ako kay Secretary at nagpaalam naman ako kay Senator Tulfo kanina. Kasi question siya ni Senator Tulfo about using TUPAD for elections. Do you remember that? And at that time actually, bago ka pa lang. So it was actually addressed to the old secretary. Kasi by that time, December, November, budget hearing, 6 months ka palang secretary noon. Does the secretary remember the question of... Yes, naalala niyo po. And tanda niyo ang
commitment nyo, hindi gagamitin ang tupad for elections. Yes. At Yes tinupad po. nyo ba That's- yung pangako sa tupad? Hindi na, kasi Meron po silang linabas na guidelines, rules and regulations on the prohibition against the release, disbursement, or expenditure of public funds under sections 261 of the Omnibus Election Code and the submission of disbursement report. So andito po yung nabawal po gamitin yung mga tupad. At tinupad naman ng sekretary natin yon na hindi ginamit ang tupad sa eleksyon. Yes. As far as they know and concern, tinutupad ho nila itong sarili nilang Then, guidelines. paano nila mapapaliwanag na meron mga party list na hindi naman incumbent na nag-aalok sa mga mayor nung last election na pag sila'y pwede magsalita at magkumuha ng tao sa lugar nila, meron silang tupad. And I can provide you evidence for that. Kaya lang kaibigan ko kasi yung tumakbong yon. So, paano sila nakakuha ng tupad sa DOLE kung hindi sila pinapaboran bilang party list? Well, to be frank about it, Your Honor, meron silang guidelines na bawal at dapat po yung mga beneficiaries sumusunod rin sa guidelines. Walang problema yun, Chairman, kung may problema pag incumbent pero gray area. 'Di ba? Kasi you deal with them 3 years, timing, etc. Pero eto kandidato Hindi naman sila incumbent. During campaign period, pag pumunta ng isang city, 15 million, 20 million, 30 million natupad. Sa isang city. Kandidato sila, party list sila. Hindi sila incumbent. Paano natin sasabihin na? So, wala tayong report na ganun sa AIX, ha? Sa AIX, meron mga incumbent na party list. Kasi ang party list parang senador, buong Pilipinas. May allotment sila. Pero walang kandidato na party list na sasabihin natin na may AIX o I'm not sure about MAIP. Well, base po sa kanila, bawal ho talaga during election period na pinapakalaman po itong tupad. I think may mga, based on sa information nyo, tingin ko baka may nakakalusot na mga ganitong tao. On that, because wala naman akong personal knowledge na kay secretary siya humingi, pwede akong maniwalang lusutan. Pwede ko sabihin pakiimbestigahan. Okay. Having said that, tama ba, Secretary, na ang lahat ng tupad ay dumadaan sa regional directors at sila ang Tama po, tama po. So pag hindi dumaan sa regional director, red flag yon. Dapat Okay. po sa regional dumadaan po. Bakit po dahil meron kayong kakampi sa 2nd District ng Taguig, hindi nyo pinadaan sa regional director, binigyan nyo ng 98 million last election. At kahit tinawagan na kayo ni Senator Jinggoy na wag nyong gawin, tinuloy nyo pa rin. Yari ang DOLE dito, mga kababayan. Ginamit yung pondo ng bayan para lang dito sa Can I have all the tatakbong pertinent documents about your Mayor. release for the 2nd District of Taguig during the last election? Do you confirm? Nag-release kayo na special release. Ang sagot nyo, discretion ni Secretary ng additional 98 million sa 2nd District ng Taguig.
Tinawagan kayo ni Senator Jinggoy. Oh, nilabas nyo pa rin. Meron ba? Hindi nyo nilabas? Walang release? Do na, I will ask that you be under oath if you will say na walang release. O kaya, babayaran nyo yung 98 million na kasi hahabulin ko sa COA yan. Na-release nyo. Nakita ko yung mga pila, nakita ko yung mga picture nung pinamigay yung pera Kung itatanggi nyo ngayon dito, babayaran nyo ng pera nyo yan. I don't mind. Itatanggi nyo na March, April, naglabas kayo ng 98 million sa 2nd District ng Taguig. May natira pa. 98 nyo pala inauthorize. Tapos after the election, tinuloy nyo pa rin. I think 60 na release nyo or 58. Tapos nagtuloy kayo na another 30 million after. Well, Your Honor, pwede natin pasubmit yung DOLE ng official report sa inyo para makita nyo. Yeah, definitely. But right now, the Secretary is denying na may release Na alam kong meron Diba? I will not violate what I told. In fact, lampas na akong 1 minute. So yung dalawa kong tanong, hindi ko na itatanong. But Mr. President, tapusin ko lang to na hindi ata maayos na magsisinungaling sa atin dito. Hindi dumaan ng RD to. Hindi dumaan kay RD to Staff ng Office of the Secretary ang diretsyong nag-implement. Yan, nung kinonfront namin RD, wala daw siyang magawa. No? Hindi dumaan sa kanya. Kasi kung dadaan sa RD, may vetting yon at may usapan na sa Taguig kung anong trabaho. Ginagamit yung pera ng gobyerno para tumakbo sa election. Walang gastos, mga kababayan, tong DOLE. Well, ang explanation po ay dumaan po ito sa region at itong mga disbursement na nangyayari po ay lagi pong sa region dumadaan. Hindi po dumaan sa region and I don't want to get the regional director in kasi kung dumaan ng region, may usapan na sa Taguig yon kung paano i-verify kung anong trabaho ang gagawin to make sure. So nung sinita, hindi dumaan doon. Kaya nga TNT yung disbursement Hindi ginamit ang mga public covered courts or mga schools etc. Kanto-kanto yung pagbigay ng pera. Can you submit pictures of how you dispersed it? Lahat ng tupad sa Taguig, lahat ng AIX may pictures at yung dispersing officers nandun para siguradong walang kaltas. I think ang pinakamaganda is submit po lahat ng mga disbursements for this year, for 2025, to include all the supporting documents, lahat po ng pictures, lahat po ng mga dispersing officers, submit it by Monday. Submit it to the committee and we'll forward it to Senator Cayetano. Thank you for that. Yeah. Last question. Bakit po in the previews, under your administration hindi ko alam kay, I don't know if I'll call him Sec or I don't know him personally. I know your brother, but Senator Angara, Secretary Angara, all ng EDCOM speaks highly of you. But idamay na kita sa question. In all previous budget hearings, umiikot yung USEX nyo sa lahat ng opisina kung may concerns kami. Tinanong ko lang sa lahat ng minority, wala kayong pinaikot ngayon. Bakit? Allergic kayo sa amin ngayon? Hindi, sa'yo, Sec, sorry. Bago ka pa at hindi former TESDA, pero kay Sec, usually si Yusek Benjo ba? And si Yusek. Basta't may mga mababait kayong Yusek na parating umiikot, nagbabahi-bahi sa amin, 24 lang kami. Diba? Kasi unlike your congressmen who know your regional directors, who know sa TESDA, etc., sa senators, buong Pilipinas kami. So I was just wondering what changed this year na hindi kayo nagpadala. Kaya nga,
di ko alam kung matatapos kayo tonight kasi ang dami-dami naming question. Unless gusto nyo, pumila kami sa opisina nyo. Oh. So, may I have the commitment that your USEX will be here whether tomorrow or Monday para kung may concerns. Yung iba, data lang eh. So, ayaw naman naming umano pa sa inyo. Pwede pong both the DOLE and the TESDA will The position visit, doesn't matter yeah. to us, sir. Yeah. Basta't para kung meron pong concerns, referral, meron what pong you call data this, request. legislative liaison lang. Yeah. Opo. So Monday, mag-ano sila to pay courtesy Actually, to the nandito naman senators. staff namin tomorrow kasi meron pa ata tayong dalawang department. Yeah, diba? pwede naman tomorrow and Monday. Yeah. Kasi Monday full session na tayo. So pwede na pwede ho silang mag courtesy call to the senators or the chief of staff of the senators. Thank you very much and I hope you don't mind. I'll be blunt kasi nga I consider the secretary an old friend eh. So kung totoo yung sinabi ko, mabuti nang in public. Kung hindi totoo, lalapitan ko kayo after seeing the documents, di ba? Mr. President, thank you po. Maraming salamat. Pinagbigyan niyo po ako. Thank you, Secretary. Thank you. Yan ho kakorap sa gobyerno natin. Lahat ng po ng ahensya ay talagang pinasok na po ng korupsyon, mga kababayan. Hanggang dito na lang ho muna tayo, mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Sang like, share, subscribe lamang po para lagi tayong updated sa mga balita dito sa ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan. Mag-iingat po kayo palagi and God bless.